Baliw ang lalaking ito, nilagyan niya ng lubad ang sarili niya, tapos hindi niya pinansin ang pagharang ng kanyang pamilya. Tumalon siya ng walang pag-aalinlangan patungo sa gusali sa kabilang kalye. Hinawakan niya ang bakal sa tapat, pero bago pa siya makahawak ay bigla siyang nahulog pababa. Sa nick of time, kumapit siya sa gilid para sa mahal na buhay. Ang sitwasyon ay kritikal, sinubukan ng mga miyembro ng pamilya na hilahin siya pabalik. Ang resulta ay muntik nang mahulog ang lalaki, tumugod sila para dahan-daang kumalas ang lubad. Nagpatitag ang katawan ng lalaki, huminga siya ng malalim, saka umakyat sa bubong ng buong lakas. Nang makitang ligtas ang lalaki, gamaan ang loob ng pamilya, ngunit hindi tumigil ang lalaki. Kailangan pa niyang umakyat sa bubong ng katapat na gusali, para mailigtas niya ang kanyang pamilya. Inayos muna niya ang lubad, pagkatapos ay binalot niya ng panyo ang tiyok. Inihagis niya ito sa lupa at tinapakan ng ilang beses. Kumuha siya ng isang dakot ng pulbos, pagkatapos ay itinali niya ang tiyok sa kanyang baywang at itinali sa isang akyat bakal. Pinulot niya ang bakal sa lupa, tumigaw ng buong lakas. Tumalon siya patungo sa gusali na 10 metro ang layo. Sa kabutihang palad, nahawakan ng lalaki ang halijing bato sa oras, kaya hindi siya nahulog. Ang mga miyembro ng pamilya sa gilid ay natakot sa labas ng kanilang talino, ngunit ang lalaki ay walang paraan pabalik. May nakamamatay na gas doon. Ang tanging pagpipilian niya ay umakyat. Pagdating sa taas, inayos niya ang lubad sa halijing bato, sa kanya hinawakan ang nakataas bato na may gilid na hakbang. Umakyat siya sa taas ng bintana. Sa oras na ito, ang pamilya ay labis na nag-aalala, natatakot na ang lalaki ay makaligtaan at mahulog, ngunit walang pakialam ang lalaki. Siya ngayon ay nasuspine sa ere. Walang lugar na mapunta. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makarating sa kanto sa kanyang mahusay na karanasan sa pag-akyat. Wala siyang oras para magpahinga. Kailangan niyang umakyat sa tuktok ng gusali sa lalong madaling panahon. Inakyat niya ang bar relief ng panlabas na dingding. Ang mga puwang sa mga relief ay napakaliit. Halos walang lugar na makakapitan. Ang bawat hakbang ay napakahirap akyatin, nang malapit na siyang magtagumpay. Nagkaroon ng aksidente. Ang base ng lampara sa panlabas na dingding ay hindi masyadong malakas. Wala siyang choice kundi umikot sa gilid at magpatuloy sa pag-akyat. Ngayon kaunti na lang ang natitirang lakas niya. Kailangan niyang umakyat sa lalong madaling panahon, ngunit kahit paano niya inabot, hindi niya magawa abutin ang bato sa tabi niya. Lumalabas na hindi sapat ang haba ng safety rope. Ilang beses siyang humila ng malakas, pilit na pinuputol ang lubad sa halijing bato, ngunit nakatali lang siya masyadong mahigpit. Hindi lang makahila. Ngayon ay wala ng oras. Matapang na desisyon ang ginawa ng lalaki. Hinalas niya ang safety buckle sa kanyang katawan. Nakita ito ng kanyang kasintahan at pinagalitan siya sa pagiging baliw, ngunit walang pakialam ang lalaki at patuloy na umakyat. Hindi ko alam kung gaano siya katagal umakyat, sa wakas ay nakarating sa pinakamataas na antas. Kailangan na lang niyang umakyat sa rebel tong nasa harapan niya. Makakarating na siya sa rooftop. Huminga ng malalim ang lalaki, ang dalawang paa ay nag-iipon ng lakas ng maaga, pagkatapos ay isang lumilipad na pagtalon pataas, matagumpay na nahawakan ang rebulto, ngunit hindi pa siya bumibitaw. Nakabitin siya ngayon sa himpapawid. Maaari siyang mahulog anumang oras. Humawak siya sa rebulto at dahan-daang umakyat. Hawak ng kanang kamay ang ulo ng leon. Ang kanyang kaliwang binti ay tumapak sa ilong ng leon. Nagawa niyang umakyat sa rooftop sa posisyon ng isang polaka na gumagapang. Ngayon ay nakahinga na siya sa wakas, ngunit hindi ito ang oras para magpahinga. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng rooftop. Ang pamilyang ito ay umahan upang makatakas mula sa nakal-alasong gas. Hanggang sa sandaling ito, nanginginig pa rin ang mga kamay ng lalaki, ngunit hindi pa tapos ang krisis. Mabagal pa ring tumataas ang gas. Kailangang makita ang rescue plane para mailabas sila. Noon lang, nakita ni Mary ang cellphone sa kamay ng kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng ideya. Sinabi niya sa lahat na buksan ang kanilang mga kumikislap na ilaw upang maakit ang atensyon ng pagliligtas eroplano. At tumakbo siya pababa, binuksan ang mga ilaw ng billboard sa pamamagitan ng kumikislap na mga ilaw. Hindi nagtagal ay natagpuan sila ng rescue plane. Paglipad ng rescue plane, umakyat din sila sa basket. Ngunit nang si Mary ay bumabangon doon, ang sobrang timbang na alarma ay biglang tumunog.
Kinailangan ng mga bumbero na i-lock ang mga tarangkahan. Ang lalaki at si Mary ay kailangang maghintay para sa susunod na pagliligtas. Wala silang nagawa kundi ang magpaalam sa kanilang mga pamilya. Hindi nagtagal dumating ang isa pang rescue plane. Tuwang-tuwa sila at kumaway sa eroplano. Ngunit bigla nilang napagtanto na may isang grupo ng mga nakulong na estudyante sa tapat ng gusali. Tumingin sila sa eroplano sa kalangitan at gumawa ng isang mahirap na desisyon. Nakakuha sila ng isang grupo ng mga dummies. Naglagay sila ng arrow sa lupa na nakaturo sa mga nakulong na estudyante. Agad na naintindihan ng piloto at agad na tumalikod. Lumipad sila sa direksyon ng grupo ng mga estudyante. Sa kalaunan ay nailigtas ang lahat ng mga estudyante, ngunit ang gas ay tumataas pa rin. Ang mga lalaki ay hindi maaaring umupo lamang doon at maghintay para sa kamatayan. Kinailangan nilang makarating sa mas mataas na lugar bago dumating ang tulong. Ang dalawang lalaki ay nagtipon ng ilang mga gamit. Pagkatapos ay isinuot nila ang kanilang mga gas mask. Tinakbo nila ang gas. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa isang gym. Gumamit sila ng pamaypay upang ibuga ang gas sa kanilang mga katawan bago sila ng ahas na tanggalin ang kanilang mga gas mask. Pero pagkabukas pa lang nila ng bintana ay napatulala sila. Mas marami pang gas dito kaysa dati. Kailangan nilang pumunta sa tapat ng gusali. Pero isang maskara na lang ang natitira. Hindi sapat ang dalawang tao. Sa desperasyon, biglang nakaisip ng paraan ang lalaki. Itinali niya ang isang lubid sa isang dumbbell. Inihagis niya ito sa tapat ng rooftop ng sobrang lakas. Ang lubid ay biglang naging tulay upang magligtas ng mga buhay. Nakatali si Mary sa lubid na pangkaligtasan at dahan-dahang sumulong patungo sa tapat. Sa maikling panahon, na kaya niyang umakyat sa rooftop. Agad na hinailan ni Mary ang lubad. Hayaang umakyat din ang lalaki. Pero kakaakyat lang ng lalaki sa bintana. Ngunit pagkatapos ay isang aksidente ang nangyari. Hinawakan ng lalaki ang lubid at dahan-dahang sumulong. Sa ibaba ay ang nakal-alasong gas na pumapatay ng mga tao. Kung mahulog ka, siguradong mamamatay ka. Ngunit biglang umahan ang gas. Ang poison gas ay naanod sa barbecue restaurant. Sinipsip ito ng air duct. At pagkatapos ay lumabas ito sa simenea. Agad na natarante si Mary at sinabihan ang lalaki na mabilis na umakyat. Sa kabila ng bilis ng lalaki. Ngunit hindi pa rin tumutugma sa daloy ng makamandag na gas. Nakikita na ang gas ay malapit ng maging kasintahan. Nagpa siya ang lalaki na gumapang pabalik. Hayaan ang kanyang kasintahan na umalis sa lalong madaling panahon. Mabilis na kumalat ang nakal-alasong gas. Mary subconsciously pabalik, pero nakatali pa rin ang katawan sa safety rope. Tanggalin ito upang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, maaari na lamang niyang hintayin ang kamatayan. Gaya ng pag-aalangan niya, biglang gumalaw ang lubad. Tumingin siya sa harapan. 100 toneladang dumbbell ang nahulog mula sa langit. Tinamaan ang puso niya sa harap niya. Isa pala itong lalaking may gas mask na gumagapang sa nakal-alasong fog. Walang oras na magpahinga ang dalawa. Mabilis silang umakyat sa mas mataas na rooftop. Ngunit bago pa sila makahinga, hindi malayo, nagkaroon ng pagsabog. Ang pagsabog na dulot ng shockwave ay agad na nag-drill ng gas sa kanilang tagiliran. Para mabuhay, kailangan nilang makarating sa pinakamataas na gusali. Ngunit kung paano makarating sa kabilang panig. Nakatingin sa gas na umiikot sa ibaba. Ginamit nila ang kutsan bilang buffer. Tumalon mula sa itaas hanggang sa bubong ng ground floor. Walang oras. Patuloy lang sila sa pagtakbo. Sa sandaling ito, para silang nasa isang karera laban sa oras. Kung tumakbo sila ng mabagal, sila ay lalamunan ng gas. Sumakay ang dalawang lalaki sa mga bubong ng mga gusali. Hindi sila ng ahas na huminto saglit. Malapit na nilang marating ang dulo. Inabot ng lalaki kay Mary ang lubad. Itinali niya siya sa sarili niya. Pagkatapos ay inaabot niya ang isang dakot ng chalk dust. Ipinahid ang chalk dust sa kanyang mga kamay. Umakyat silang dalawa sa building. Sa wakas nakarating na rin sa harap ng building. Pero napatulala agad. Ilang daang metro ang layo nito mula sa gusali. Paano makapunta doon? Kapag desperado na sila,
Isang grupo ng mga drone ang lumipad sa itaas. Lumalabas na hindi sila nag-iisa. Mayroong maraming mga tao sa lungsod na nagpapahiram ng isang kamay. May ideya ang lalaki. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa mga drone. Nakita ito ng drone at lumipad sa kanyang direksyon. Ang lalaki ay gumuhit ng isang plano ng aksyon sa lupa. Agad na naintindihan ng drone sa ilang segundo. Kinuha nito ang lubid ng rescue ng lalaki. Ito ay nakakabit sa tubo ng susunod na gusali. Agad na hinailan ng lalaki ang lubad. Pagkatapos ay itinali niya ang kabilang dulo sa bakal. Pagkatapos ay itinali ang safety buckle. Matapos magsigawan ang dalawa. Pagkatapos ay hinawakan ang lubid patungo sa tapat at tumalon. Pero kung walang aksidente, dumating kaagad ang aksidente. Lumapit sila sa gitna at dumikit. Dalawang tao na nakabitin sa hangin. Ang ilalim ng gas ay tumataas pa rin. At sa oras na ito ang dulo ng lubid malapit na ding mahulog. Walang oras para mag-alinlangan. Inipit ni Mary ang kanyang mga paa sa lalaki at sumakay sa kanya. Mula sa kanyang backpack ay naglabas ng isang pares ng bakal na pliers. Sinabihan niya ang lalaki na kumapit. Pagkatapos ay pinutol niya ang lubad. Ang pagkawalang galaw ng grabidad ay nagpadala sa dalawa na umindayog. Akala niya makakarating siya doon ng ligtas. Ngunit biglang nahulog ang buhol. Nawala agad ang atensyon nilang dalawa at diretsyong bumagsak sa ibaba. Namatay ba sila ng ganito? Hindi nagtagal ay dumating ang rescue aircraft sa pinangyarihan. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap, hindi natagpuan ang dalawang tao. Nang malapit ng sumuko ang mga piloto, bigla nilang nakita ang liwanag ng apoy. Ang piloto ay nagmamadaling lumipad patungo sa direksyon ng apoy. Hindi pala sila patay, ngunit hinawakan ng gusali at umakyat. Sa pagdating ng rescue planes, naligtas sila sa wakas.